Ayan, nandito na kami sa bahay at nagluluto si Mr. ng aming agahan. Anong agahan natin, sir? Ebon at saka tuna pa. Tuna pa. So, eto yung aking tuna pa na binili. Ayan, tuna pa. Masarap. Di tayo maglalagay tuyo. May tuyo doon. Kukuha ko. Andun, nilagay ko doon sa loob ng ano. Hinaan mo. Ayan, bubo. Tsaka tuyo. Ayan, bumili siya ng itlog. Tapos, ayan, piritong itlog at tsaka tuyo at tinapa. Ayan, kasi si nanay darating para may nakaready na tayong tanghalian. Abutan niya yan. Kaya pang tanghalian na ni nanay yan. At ngayon naman ay uhugasan ko na yung chicken breast para pakuluan ko. At uhugasan ko yung itlog ng pugo para ayan, mapakuluan muna natin. Ayan, magluhugas na tayo ng tututay muna natin ito. Lutuan niya na pagkain ng aso. At may nakababad tayong bayabas dito. Ano nakababad? Ay, ito yung kahapon ako mong bayabas. Bakit ilan na lang? Uhugasan natin yung manok kasi baka mangamoy. Ayan, maraming salamat kay Gina sa murang binigay na manok. Kasi yung iba po talaga, kaya medyo mura doon. Totoo po yun, sabi niya, hindi naman nagbabayad yung mga yun. Ayan. Tapos yung iba frozen. Yung frozen hindi ka mag-i-enjoy kasi pag minatapatan ka meron lasa. At saka maitim yung ibang laman niya. Tapos pag pinirito mo parang may dugo-dugo siyang dumilitaw. Kasi na-frozen na nga yung dugo niya. So running water lang natin yan. Kasi nilinis na nga ni Gina. Yun ang kagandahan ng kay Gina bumibili. Kasi yung iba ginagawa ko, natanggal ko pa yung bandang puwitan. May kulay dilaw doon na lasang popo ng manok. Tapos mamaya ay i-strainer po uli natin yan. Gusto mo natin na pa sa isa. Tapos ililipat natin yan na lalagyan. Marinate natin sa ginisamix at konting asin. Yung ginisamix na kalahati ay para sa breading. Ihahalo natin yung sa harina at cornstarch na may konting baking powder. Pag wala kasing baking powder, matigas po ang kalalabasan ng breading. Lalo na kung sobra sa cornstarch. At least po, pagka may baking powder, luluwag-luwag ng konti yung mga breading. Kaya hindi siya ganun katigas. Masarap. Ayan. Unang hugas pa lang po yan. Pinakita ko lang po sa inyo mga kapudi. So isa natin gaganyanin. Tapos mamaya ililipat natin yan sa talyasing malaki. Doon natin siya lalamasin. So ayan, nagdagdag si Gina ng isang hita para kung may maliit daw, tanggalin natin yung maliit, papalitan natin ng medyo malaki. So 50 piraso lang talaga yung order ko. So pero dahil nagbilin si ate or ma'am Yolanda na baka raw kalimutan ko pang kumuha ng pang sa amin, so nagdagdag na ako ng 10 piraso. Ayan. Alam mo naman yung mga bata mahilig sa fried chicken. Ayan, so tapos stop muna natin yan. Tapos itong basura tapon muna natin. Ayan, ako naman ngayon yung maghuhugas. Ala si doktora nasa kwarto dahil wala naman siya ganong gagawin. Yung gulay, si Mark Dennis ako nagpapatulong mag-iwa. At masin nyo, ayan, nakaipit yung aking salawal kasi o pants. Kasi po napakahaba, mababasa, kaya tinupin ko. So kanina nakapantalon ako nung punta akong palengke, nagpalit na lang ako. At ang balak ko, mas madaling gamitin ko kasi yung ganito. Mas maginhawang kumilos. So ayan, hugasan uli natin ang pangalawa. Okay lang po na may konting tubig. Hindi naman natin ng konting tubig kasi
Lalagyan pa natin ng konting harina yan. At cornstarch, tapos iro-roll din uli natin. So yan, tinatawag na ako ng kape para magkape. Para maaga tayo makatapos. Pero mas kumpara kahapon, nahati yung trabaho natin at ang kainaman, yun nga, burger steak yung ano ni ma'am, mas masarap burger steak at simple. Kasi alam mo yung mga bata mahilig sa mga ganun. Para ang araw po hindi ganun matrabaho. So gravy at saka mixed vegetable. Alam niyo po ba na tuwan-tuwa nga po yung mga taga-serve po doon sa Bethlehem. Kasi nga po, yun nga, nung makatikim naman daw po yung ibang bata ng mga putahe na talagang ika nga kahit pa paano may iba. Although may budget sila, kaso yung budget nga po nila ay limited lang. So kung magbibigay nga raw po yung iba at magpapakain, kahit pa paano na-extend yung budget nila. For example, itong maghapon na to, may nagpakain. So kinabukasan, ma-adjust pa na isang araw yung kanilang budget sa pagkain. Let's say, pang isang buwan lang, magiging 1 month and 1 day, di po ba? So, release lang tayo ng konting tubig. Mag-add po tayo ngayon dyan ng konting itlog. Gulay. Ando sa loob. Ang hiwa mo ng gulay ng chop suey, alam mo pa french fries na yung malalaking french fries? Na pa half moon. Andun sa pagdadi mo. Basag na pala yun. Dahil nabasag na yung itlog, unahin ko muna ilagay yung isang itlog. Ay. Ano ba'y basag? Dalawang itlog. Yan, mag-add na tayo ng 4 na itlog. 5 itlog. In every kilo, 1 egg ang ginagamit ko. So, yan, nag-add ako ng ginisa mix. Mga bakit? Yan, mga 3 tablespoon ng ginisa mix. Massage. At i-marinate natin sa 30 minutes. Bago natin lagyan ng harina at konting cornstarch at konting baking powder. Tapos yung powder din ay ganun din naman gagawin natin. Bango naman ang ginisa mix. So optional lang po yung ginisa mix. Kung gusto nyo yung chicken powder, pwede po. Mas maganda. Pero ito yung nakasanay ko, ginisa mix. Mas madali, over the counter. Hindi ko po kasi alam kung may tingi-tingi na chicken powder. Meron po kasi nakabote eh. Yung branded, medyo mahal. Pero baka may kinikili po nun, chicken powder. Yung dating pinadala sa akin, yung binigay sa akin ni Ate Gemma na chicken powder, may celery yun. Ayan. So ayan, massage. At tatakpan po natin yan para make sure na hindi malangawan. Tataas natin sa lababo. So ayan, tatakpan natin. Kailangan didiinan ko yan mamaya para hindi pumasok yung mga langaw. Yan, ngayon naman yung mga chicken breast, papakuluan na natin yan. Para mamaya malamig na, hihimayin natin. So yan yung ilalagay natin sa ating tapsoy. Ulit, no? Mix-ring ko lang po. Ayan. So, tanggalin natin yung mga may dugo-dugo na yan. Tapos, isang hugas pa gagawin natin. Tataktak natin yung strainer na yan.
kapudi. Panghugas pa mga kapudi. At ayan, lagyan natin kay Trena, nakaangat siya sa semento. Mangas tayo. Ayan. Huwag kayo magalala, ganyan ang talaga itsura. Lagay mo yung scoba po yan. Meron kasi kaming lababo naman sa loob. Kaya hindi na ako kami doon nagluluto. Dito na po. So after ng hugas, ayan, lalagyan na natin ng tubig at pakukuluan na natin. Huwag masyadong marami yung tubig. May matira lang na sabaw para ipasasabaw natin sa kapsul. Inaman lang po. Masyadong maraming tubig dahil ipasasabaw natin sa kapsul. Yan, ganyan lang po yung tubig. Dagdag pa tayong konti kasi nare-reduce pa yan. At lagyan natin ng asin. Yan, dito natin siya pakukuluan. Lighter po ito. Napalitan ng battery yung switch. Yan. Sa iba talagang healthy conscious, bawal ang chicken cubes. Pero aminado naman tayo, ito lang malinamnam. Kaya lang, ito naman kasi pinagpakuluan din naman ng manok yan. Kaso may oil tsaka maraming asin. Kaya siya nabuo na ganyan. So tatakpan ko po muna. Pag kumulo siya, tsaka ako mag-a-add ng konting asin. Ayan ang ating itog ng pugo. Lagyan natin ng tubig at pakuluan na natin. Tanggalin muna natin yung takure. Ayan, pasensya na kayo sa kusina. Madumi na naman. Mamaya naman ay linis-linis na naman tayo. Dito. Tapos sindihan natin yung ating kalan. Yan, naka low fire lang siya para hindi mabigla. Tapos ito, buksan natin to para sumingaw. At ihinaan din natin yung apoy. So 20 minutes, balikan natin yung ating mga manok. At ready na yan. At ang ating mga itlog ng pugo. Kamusta mga buyon? Luto na. At ngayon ay lalagyan na natin ng harina at saka cornstarch at konting baking powder yung ating minarinate na chicken. Ayan na ating chicken. Lagyan natin ng cornstarch. Ayan. Ayan. Yan po ay equivalent sa 1/4. Tapos 1/4 lang din po na flour. All-purpose flour. 1/4 kilo. At tapos yung baking powder. Lagyan natin to ng konti lang. 1/2 teaspoon lang kasi maglalagay pa tayo mamaya sa mixture na powder. Konting bechin. Dahil maglalagay din tayo mamaya sa powder na mixture. At konting paminta. Konti lang. Yan. Dahil maglalagay din tayo sa ating powdered mixture. Ngayon, imamassage natin ngayon yan ng massage na massage yan. Huwag po kayo mag-alala, nagsabon po ako ng kamay. Hindi na po ako nag-plastic gloves kasi po mas masarap mag-massage ng mismong kamay lang. Oh! Mismong kamay lang. Ito po si Dr. Hay, tumutulong maghiwa. Anong kukunin? Tray. Kunin mo sa taas, di mo abot? Teka lang. Ilan? Dalawa na? Oh. Yan, pumutin nyo. So, massage natin siya ng pantay. Bango, amoy Ginisomix. Yung Ginisomix, meron na yan, ano yan, garlic powder, onion powder. Kompleto na po yan. So, ito, hindi na natin direct ipipirito ng ganyan. I-roll pa natin yan sa, yun nga, sabi ko nga kanina, breading mixture. Gagawa tayo mamaya ng para mas crunchy at mas makapal yung kanyang skin. Ayan, nagpapainit ako mga kaputi ng butter dahil dyan na natin igigisa sa butter at lalagyan ko na lang ng ginisa mix yung ating mixed vegetable para sa mga bata para mas malinamnam. Dahil sobra yung butter ko, may nabili na ako nung nakaraan. So, kanina binigyan pa rin ako ng isa dahil nakalista nga doon sa lista. So, dito na lang natin gamitin sa mixed vegetable para mas lalong malinamnam para sa mga bata. Yan na po yung ating mixed vegetable at lalagyan ko na siya ng ginisa mix
at ready na siyang haluin. So ganyan lang po, wala ko ilalagay ng paminta dahil mga bata po ang kakain po niya. At patalagay natin ay halo-halo tayo. Ayan, kita nyo. Buka yung ating gold cream. At tatakpan po natin yan dahil hindi pa po totally luto yan. Ayan, parang tuluyang maluto mga kaputi. Ngayon, habang naman naantay natin maluto yan, ay hagusan natin yung ating itlog ng pugo para lumamig. Para kung mamaya ay babalatan na lang po ni Doktora. Doktora po magbabalat niya. Ayan, medyo mainit pa po yan. Yan, tapon lang po uli natin. Tapos lagay po uli tayo. Tapos yun na po yun. Kaya na po natin siyang lumamig. Magbalatan. Yan. Dito naman, habang natin maluto yung ating mixed vegetable at lumamig yung ating itlog ng pugo, ilagay natin dito yung harina. So, dapat po kasi hindi na ako bibili ng harina dahil meron nga ako stock. Kaso nagamit po natin kahapon din sa fried chicken nung dinala natin sa Bethlehem. So, ayan. Konting baking powder. 1 teaspoon to 1 tablespoon at lalagyan natin ng cornstarch. So, ingat sa paglagay ng cornstarch kasi nga ating tigas. Ayan. Tapos lalagyan din natin yan ng konting bechin at konting paminta. Ayan. Optional po yung bechin sa mga hindi kumakain ng may bechin. Sabi po nga nila hindi rin maganda sa katawan ng bechin. Pero ako naman po pinalaki ni nanay ng mabechin. Ayun po. Hindi ko alam kung ano naging result ako. Naging matababa ako. Ganun po. Yan. Lagyan natin ngayon ng ginisa mix. Konting bechin. Tapos pamintang durog dahil adult naman yung kakain niyan. Ayan. Tapos lagyan natin ng ginisa mix. So napansin nyo, naglagay na ako sa powder na mixture at saka sa ating chicken kasi po para po yung chicken kasi malasa na tapos naman yung coating walang lasa. Para po balanse, yung chicken malasa, yung coating ay may lasa din po. So hahaluin lang natin dyan at isa-isa nating i-coat dyan yung ating chicken. So magsasabon lang muna ako ng kamay at gusto ko po kasi nakakamay. Pasensya na po sa mga ayaw po ng nakakamay at gusto po yung nakagwante. So pasensya na po kasi po doon po ako maginhawa. Basta make sure lang po na maghugas tayo at magsabon mabuti ng mga kamay bago magluto. Ayan, ganyang halo yung gagawin natin. Out and in. Out, in. Out, in. Out, in. At nakabuka yung kamay natin na para tayong mixture. Para tayong ano tawag doon? Yung wire whisk. Yan. Make sure na halong-halo kasi yung ating baking powder at saka yung ginisa mix ay para nakakalat at pantay. So 5 minutes po siguro yun yung gaganyanin yan. Tapos pwede na. Ayan. Meron tayo dito isang tray. Dito natin ilalagay yung be-breadingan natin dito na mga chicken. So magsasample lang po muna ako ng isa. So kukunin nyo dito sa may wet mixture yung kanina. Ngayon ito yung panghahalo nyo, wet and dry, kasi po mamumuo lang din sa kamay ninyo yung mga breading kung basa yung kamay ninyo. So ayan o. At alam nyo ba, binubulat-lat ko pa yan yung mga balat-balat na yan. Ayan. Tsaka nyo lagyan para lahat ay na-coatingan. At syempre pag pinirito nyo yan, kailangan nakawagwag tayo para yung extra powder ay hindi na sumama sa mantika, konti na lang. So ayan, i-assemble po natin dyan hanggang matapos natin, tapos ready na tayo magpirito. Tayo si Mister, nagre-ready na kasi dyan nilalagay yung mga piniritong manok. Ayan, at salang na tayo ng ilang piraso. Ready na natin lakasan kasi kanina nagbabalat siya ng itlog ng pugo, siya na po nagbalat, hindi ko na napakita dahil
marunong yung kamay ko, nagbe-breading ako ng chicken. So yan, pwede na itong bilhin. Kasi kanina nilagay ko to, mainit na yung mantika, pero syempre, magko-cool down yung temperature dahil naglagay tayo ng manok at isa pa, mahina lang yung apoy. So ngayon, dagdagan ko lang layer yung apoy niya, pero hinaan ko din. Anak ko ito, ayun, malaki ito. Laki, hindi nakita. Bilhin mo na, para makita nila. Yan, isang bilhin pa yan. Yan, diretsa na natin ilalagay yan sa planggana. Kaya lang, 4 na biling ang gagawin mo dyan. Para 4 na biling, equivalent sa 2 pirito. Dahil dito ba, pag 2 pirito, 2 biling yun. So, 4. I-update ko lang po kayo mga kapudi. Ito na po yung ating mixed vegetable. Naiyaw na po ni Mr. Kaya hindi ko nga na-video dahil nagbe-breading po ako ng mga manok. So, pinasok ko ngayon sa loob pagka-breading ko dahil si Mr. Piperito, hiningrap ko naman po kasi napasingaw naman po yung init niyan nang hindi po dapuan ng langaw. So, ayan, isang tray po yan. So, ayan mga kapudi, pinipirito na po ni Mr. yung burger patties. Tapos na po siyang magluto ng fried chicken. At sa kabilang banda ay nagsaing na po ako. So, yung 5 kilo, 2.5 po yung nandun sa malaking kaldero. At yung 2.5 kilo ay sinalang po ni nanay sa rice cooker ng malaki. Meron po kasi siyang malaking rice cooker na pamburo. Yan, huwag mo masyadong toasty din kasi para mamuyang mabuti ng mga bata. Yan, ito na po yung ating mga fried chicken, golden brown. Pinalalamig lang po natin para hindi mawala yung pagkalutong. At pag nakaluto na kami, tsaka namin siya ikikling wrap, diretso delivery na mga kapudi. Yan, habang si Mr. E naka-bold habang nagpipirito ng burger patty, magigisa naman na tayo ng pan-chop suey. So, kanina sa loob ng kusina, sila Mark Dennis nag-slice ng mga gulay. Tinulungan po ni Doktora. Kaya lang, ayaw po magpa-video kasi nga, nakahubad, pantas din po siya, mainit. Ayaw po niyang makitang walang pangtaas. Kaya hindi ko na lang po siya binidyoan. At least po, hindi po ba tumulong po siyang maghiwa ng mga gulay na pang-sapsuy. At ngayon ay ito na. Gisa-gisa na tayo. After nito, yung gravy na. Tapos, pagkatapos ng gravy ay ready na tayong mag-pack. Time check, 1 o'clock na po. Tama-tama lang yung 2 hours na pagdagayak natin. So, unahin ko muna dyan yung singkamas para lumambot. Siyempre po, ang ginugulay na singkamas ay yung magulang na. Yan, ready natin ilagay yung ating singkamas. Kasama chicharon. Tanggalin na lang natin. Kasi madaling maluto yung chicharon kaya hindi natin siya pwedeng sama. At para lumabas yung matamis na juice ng ating singkamas. Habang ginigisa. Yan. Isa-isa tayo. Isa lang natin yun ng mga isang minuto kasi add natin yung carrot at saka cauliflower. Kasi yung ating sayote, napakadaling lumabot. Tapos, may tomatoes pa. Sabi nga ay, may tomatoes kasi halo-halo lang. So, hindi ko na sinabay yung manok kasi malambot na po siya. So, maya-maya na lang po pag nailagay natin yung gulay. At pinakulo ko naman po siya sa ginsamit. So, pwede rin naman mauna yung isang igisa. Kaya lang, baka maduro siya sila. Ayan, pwede na natin i-add yung ating carrot saka cauliflower. Cauliflower, matagal din lumambot yan. Kaya ng camera kasi hindi ko mailalagay lahat. Kasi po, ito, pipiliin ko pa, pinagsama-sama nila. So, sige, pwede na natin isama yan. Kasi mahirap pipiliin sama-sama na. Hindi man natin pwedeng sisihin si Mark Days, baka sabihin buti na pinili na siya.
Ayan. Malalay na lang po tayo sa... Pero total naman, ang kakain naman yan ay adults. So, masarap sa gulay yung half cook. Ngayon, lagyan na natin siya ng chicken cubes kasi meron namang chicken cubes yung ating sabaw. Talagay halo. Para matunaw yung ating cubes. Ngayon naman, pwede ko nang ilagay yung sabaw. Ayan. Yan na rin po yung magsisilbi niyang sabaw. Pakuluan lang po natin yan hanggang sa lumambot yung ating mga gulay. Pero haluin muna natin. Ito pa yung chicken cubes natin mga tunaw. At takpan natin. Ayan, alam ko, kulong-kulo na yan. Hinahan ko lang ako, ayan. Kumukulo na. Hinahan ko lang para hindi magpag. At ready ko nang ilagay yung ating shredded chicken. Yan, ang dami oh. So, simpleng chop suey pero pinabongga ng sahog. Simple yan kasi wala tayong Nestle cream at saka gatas. So, yan ay natural na chop suey. Ayan, old ways po yan ng chop suey. Ilagay, halo tayo. Lalagay na natin yung ating mga bell pepper, celery. So, red and green bell pepper, magkaiba ng lasa yan. So, yan, hinugasan na yan nila Mark Dennis. Haluin lang natin, tapos takpan uli natin. Saka natin ilalagay yung Baguio beans at chicharro. Sabay ng itlog ng pugo. Yan, sarap. After 2 minutes, check natin. Ayan, pwede ko nang i-high fire dahil i-add ko na yung iba pang mga natitirang gulay. High fire, halo muna. Halo, 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 halo. Natin ang Baguio beans, natin ang itlog ng pugo, at ilagay natin tong ating pechay Baguio. Ayan, mukhang ang dami niyan. Pag nalantay lang, impis. Next, itong ating chicharo. Takpan muna natin para umimpis siya, para madaling haluin. Isang minuto lang naman, tapos titimplahan natin ngayon ng paminta at check natin yung lasa kung okay. Kung hindi ay dadagdag po tayo ng asin at paminta. Yan. So yun, antayin natin ng 1 minute. Check natin. Ayan, natin may ginaluto na yung Baguio beans. Ngayon, pwede na natin haluin. Mula sa ilalim pa ibabaw. From under to ano ba tawag yan? To the top. Para maluto naman yung nasa ibabaw. At yung luto at mainit ibabaw at maluto naman yung nasa gitna. Ganda ng kulay, di po ba? Refill vegetable. Yan. Next, lagyan na natin siya ng paminta at tatakpan po natin siya uli sa loob ng 5 minutes. Add tayo ng ground black pepper. Yan. Tapos halo-halo ulit tayo. Ngayon, pag tinakpan natin yan at mamaya tikman natin, pwede tayo mag-add ng patis or magic sarap or asin. Nasa inyo kung ano gusto nyo i-add. At kung gusto nyo nang medyo malapit yung sabaw, pwede nyo siyang lagyan ng cornstarch. Ito nyo, nalanta agad yung pechay Baguio. So yan, takpan muna natin para tuluyan siyang maluto. At after nyan, pwede na natin siyang i-tray at nalagyan natin ng spring wrap. Yan, medyo matabang, lagyan natin ng ginisa mix at konting asin. So halo muna tayo. Pwede na yan, nakita nyo, luto na. Maluluto pa yan pag pinatay natin. So ayan mga kapudi, ang ating simpleng chop suey.
tayo mag-start gumawa ng gravy mga kapudi ay check natin yung ating kanin. Bukas ka na matatapos dyan. Bulaga, wow, luto na. Patayin na natin yung apoy. So hindi na natin isasalin yan. Ayan mga kaputi, sa pinaglutuan naman ng gulay, doon na tayo magluluto ng gravy. So bakit? Kasi yung flavor ng gulay at yung sustansya naiwan din naman po sa ating talyase. So para naman sa mga bata ito, ayan, naglagay ako ng isang buong butter at kumuha ako ng mantika sa pinagpirituhan ng manok. Alam nyo po ba na nung sa KFC ako nagtatrabaho, yung mga mugmog ng fried chicken sa piniritong manok, yun po yung ginagawang gravy from the scratch araw. Way back 1997. Ngayon, easy na lang. Meron pang mga gravy na instant na. Yung powder na pakuluan mo na lang. So, ito, from the scratch din naman tayo. Nag-init tayo ng butter at saka nilagyan natin ng oil para hindi siya masunog. Bakit ako kumuha ng pinagprituan ng manok? Kasi may lasa ng manok po yun. So ayan, nakita nyo, may mga celery pa yan, oh. Yung ating kawali. Ngayon, maglalagay tayo ngayon dyan ng harina. Tapos, dadagdagan natin ng tubig. So yun yung ating magiging base ng gravy. So yun lang naman po ay harina, butter at toyo. Ginagamit ko ay beef cube, yung iba chicken cubes yan. Kaya munti ka naman sabi chicken cubes. Yung iba kasi chicken cubes. So, pero ako beef cubes ko, mas masarap ka rin. Tapos nag-add ako ng konting gatas at konting asukal. So this time wala tong gatas, asing gravy lang talaga, at konting sugar para manamis-mis. Kaya yung mga bata, pero tatandaan ninyo ay nasarapan sila sa gravy nung dinala namin yung fried chicken tsaka sa Taytay Rizal. So yun, nasarap pa sila kasi nga po medyo manamis-mis. Hindi po siya napakatamis, medyo lang. May malalasahan ka lang na konting tamis, hindi po yung alat lang ng gravy. So yun po. Hiniram natin yung isang kamay ni Mister para mapakita ko sa inyo yung pag-a-add ng tubig. Yan, unti-unti lang. At kailangan matunaw natin yan. Huwag kayong lulubay ng kahalo. At kung makikita ninyo nagbububo, add lang kayo ng tubig hanggang sa mawala na yung buo na yun. So, antayin natin ngayon yung matunaw lahat. Sa gitna lang ako naghahalo. Kasi umiikot naman yan. Tapos sa gilid, gitna na naman. Pag napansin nyo kulang sa tubig, dagdag lang po kayo hanggang sa wala nang buo-buo. Kasi pagka hindi nyo dagdagan ng tubig yan, magbubuo-buo po talaga. So dito, nag-add uli ako ng isang kasirolang tubig. Yung maliit na kasirola lang. Ayan, nakita nyo? Wala na siyang buo-buo. Yan po, naka-low fire pa rin po yan. So, pwede na tayong mag-add yan ng beef cubes at toyo, paminta. Yan. At syempre, konting sugar. So, tansya lang yung gagawin ninyo. Sa sugar, siguro mga 5 tablespoon. Yan. Pagka medyo naalatan kayo, dagdag pa kayo. Hindi naman po kailangan nyo parang minutamisan. Ano lang po siya, yung para naglalaban yung alat tamis. At yun, kung gusto nyo rin na wag agad mapanis yung inyong gravy, mag-add kayo ng 2 tablespoon ng suka. Siyempre po, huwag nyo muna hahaluin hanggat hindi kumukulo kasi mahihilaw yung suka. Madali po kasi mapanis yung gravy. Makikita ninyo, yung mga nakapack, pag bumibili kayo sa mga kanto na fried chicken, panis agad. So yan, nakikita nyo, may mga dahon-dahon pa ng celery yung ating gravy. Yan, nandiyan ang sustansya niya sa ating talyase. So this time mag-a-add na ako ngayon ng toyo at saka beef cubes hanggat hindi pa kumukulo. So 4 muna ang beef cube, tapos konting asin. Adjust lang muna tayo. Madaling mag-adjust. 2 lang muna. Tapos 2 uli ngayon. Yan. So mag-add na tayo ng konting paminta. Mga 2 ganyan. Bago natin i-add yung toyo, halo muna ulit tayo. Yan, habang umiinit yan ay lumalapot. Ngayon, add tayo ng toyo. Mga 1/4 cup.
halo. Yan, pwede na natin lakasan ng apoy. Yan lang ang nagpapakulay sa ating gravy. Yung ating toyo at ang nagpapalinamnam ay yung ating dairy cream at beef cube saka sugar. Tapos na yung aking gravy. Siset na muna po kami para naka-ready na po bago umalis ng 3 o'clock. So ito na po mga kaputi yung ating 100 pieces na sesto. So may ano ka ba? Gusto mo bang ma-freezer? Si Winter oh. Ayan, akala niya kung ano, malalaglag ka. Ayan, may extra pa sa Winter. Dito ka, dito. Naku, malalaglag. So ayan, maya ay ready to go na po kami. Pasensya na, may palit po si Winter, nasama pa. So ayan. Ayan, minamadali na ako ni Mr. kasi tada, super delay. Ayan, ako. Pero tingin ko umuulan sana. Tingin ko umuulan sa bayan. Ayan, oh. Yan, napakadilim. Ang masama nun, nandun na yung ulan, maabutan namin doon. So, ayun, palis na po kami, mga kapuli.